Number one, dapat alam mo kung saan magaling yung tao mo, kung saan dapat siya belong. So, ikaw yung mag-segregate sa kanila, dapat alam mo yung skills nila, alam mo kung saan siya magaling, doon mo siya ilagay, alam mo kung ito siya magaling, doon siya ilagay, para kumbaga wala silang comparison, wala silang competition, wala silang pagalingan kasi iba yung skills nila. Ikaw mismo dapat alam mo kung saan sila magaling. Hello, Akay! Kung bago ka pa lang sa aming channel, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell. Thank you! Hello folks, good morning. So, isang napakalamig na umaga sa inyo. So, today it's Friday. So, for today's video folks, share ko sa inyo experience ko at saka sa mga nagtatanong na rin kung gaano ba kadali or gaano ba kahirap mag-handle ng tao sa kumpanya man yan o sarili mong negosyo. So, folks, bago tayo proceed, share ko lang folks yung aming bagong products. So, hindi pa namin nare-release pero gusto ko sana made by order ba. Bago namin ilalagay sa bottle, dapat may order kami para in case meron kaming basehan kung dadami ba yung orders namin. So, ito yung aming new products folks na i-develop. So, ito yung Ayas Chicken Oil. So, meron kaming 3 flavors. Ito yung chili garlic na chicken oil, chili garlic yan siya. So, ito naman yung spicy. So, spicy chicken oil. So, sa mga mahilig sa manghang dyan, so, itry nyo to. Then, sa may mga gusto naman ng garlic, so, ito. Ano siya, medyo maanghang pero hindi naman masyado. So, kasi para pwede pa rin siya sa bata. So, ito naman yung regular. Ito yung walang flavor. So, plain lang siya. So, pwede siyang ihalo sa kanin, sa sausawan nyo. So, pero prepare ko ito folks yung chili garlic. So, ito masarap to ihalo sa sa sausawan. Toyo na may calamansi. So, sausawan ng mga fried, tapos mga ihaw, yan ito. So, yan siya. So, yun, sa mga gusto mo umorder folks, so message lang kayo sa messenger ni Princess or sa akin para ma-prepare natin yung order nyo. So, yan ang Ayas Chicken Oil. So, presyo nga pa folks, 50 pesos per bottle. 50 pesos per bottle. Depende kung maramihan yung kuha nyo. So, magbibigay tayo ng discount dyan sa mga gusto mo order na maramihan. So, siyempre, doon lang ka mag-base kung may mga order na marami. So, doon kami gagawa ng marami. So, for now, ito lang muna. Kaya, for sample lang naman to. Sample. So, balik tayo dun folks sa share ko nga sa inyo. So, sa mga nagtatanong sa akin kung paano ba mag-handle ng tao sa kumpanya. So, ito yung part na napakahirap folks kasi pag-handle ng tao, ng empleyado, sa yan. So, pwede mo silang maging kasundo, pwede mo silang maging kaaway. So, unang-una dyan folks, so, dapat sa empleyado o sa tao mo, dapat hindi ka nagpapakita ng motibo or hindi mo masyadong doon ka lang sa sa normal lang. So, kapag sa trabaho kayo, iparealize mo sa kanila na ikaw yung dapat masusunod or bigyan na ng respeto na dapat sa sa posisyon mo. So, ituhan lang mo iba. Bilang empleyado, irespeto mo rin sila, respeto ka rin nila. So, hindi naman niya gagawa ng bagay na hindi maging magandang resulta sa kumpanya kung napapalagaan sila ng maayos. So, yun nga. So, yung experience ko sa pag-handle ng tao, so marami akong naging kaaway sa trabaho, marami rin akong naging kasundo. So nagkakaroon lang naman ng gap ganyan pagdating sa empleyado at saka sa mga boss, sa mga managers, nagkakaroon lang ng gap kapag mayroong yun nga, yung sip-sip na tinatawag. So okay lang mag-sip-sip pero hindi mo naman kailangan gawin yun para makalamang ka sa kapwa mo na empleyado rin. So, kasi hindi ka titingin dun sa kung paano sila magsip-sip sa'yo. So, tingnan mo kung paano yung trabaho nila. So, mag-base ka sa skills nila, sa trabaho nila. At the same time, kung paano sila mag-isama sa customers. I-balance mo lang sila. Huwag mo silang tingnan ng isa ng lamang kasi doon mag-start yung favoritism na tinatawag na iisipin ng tao, ay ito si ganito, ni sir ito si ganun, ni boss. Dapat
equal, kumbaga walang lamangan para kung ano yung pinapakita mo sa isang empleyado mo, ipakita mo sa isa para samaan ng loob. So kasi diyan mag-i-start talaga yung magkakaroon ng grupo-grupo, samaan na ng loob. Yung isa magkukwento ng ganito ganun, tapos yung isa may galit din pala sa isang kagalit ng kasama niya. So yun, magkakaroon sila ng division, magkakaroon ng kampi-kampihan baga ganun. Wala ng teamwork. So pagdating sa ganyang leadership folks, dapat yung leadership kung mangingibabaw sa'yo, dapat ikaw yung magbubuhat sa kanila, hindi yung ikaw yung magkukumand, hindi yung ikaw yung mag-uutos. Kasi pagiging leader folks, dapat ikaw yung makitaan ng mismong dedicated sa trabaho na gusto mong ipakita sa kanila para maging ehemplo nila na ikaw yung tularan nila. Dapat makita nila yung vision mo, yung nakikita mo, dapat yun yung makita nila sa iyo. Ipakita mo na yung napaka-importante ng trabaho, pakita mo sa kanila na importante din sila. Pag nakita nilang pinapahalagaan mo sila, number one yan po, sa pahalagaan ka rin nila kahit saang bagay. So wag kang puro utos, puro command. Pinag-uusapan natin dito folks yung pagiging leadership, hindi pagiging boss. Kasi kung boss ka, malayo ang boss sa pagiging leader. Pag boss ka, command ka lang ng command, utos ka lang ng utos. Pero pag leader ka, before mo utos, gagawin mo muna para makita nila na yung good example na may pag-uutos ka na mahirap, tapos hindi mo ni-expect na hindi nila kaya. Kailangan simulan mo muna. Kumbaga, ikaw muna magbubuhat sa kanila. Ikaw kaya sa kanila, kumbaga, folks, ikaw yung pader nila. Dapat may matutunan sila sa iyo. Dapat laging bukas yung palad mo para sa mga hihingin lang tulong sa iyo. So dapat na boss ka, bossy ka masyado. So okay lang maging boss folks kung ikaw yung may-ari mismo. Pero timing mo rin, lalo pa folks, may mga empleyado tayo na hindi natin alam na may pinagdadaanan pala, hindi natin alam na may masama palang loob or may galit na pala sa kapwa niya empleyado or sa iyo mismo. So hindi natin alam yan. So akala natin okay pa lahat, trabaho niya, masaya pa siya, yung pala may dinidikdik na siya. So yun yung mag-i-start na magkakaroon ng leak folks. Yun yung mag-i-start na magkakaroon ng hidwaan sa bawat empleyado. So magkakampi-kampihanan, kung sino may galit yun, dito siya. So sino kagalit niya, dito siya. So yun yung magiging resulta nun. So sa ngayon yung tao ko isa pa lang. So nakaraan kasi dalawa yan sila. So hindi ko pinapakita sa kanila na may paborito ko sa kanilang dalawa. Laging kong ipinapaliwanag sa kanilang dalawa na pareho silang importante, lalo pa sa business. So dapat folks, alam mo kung saan magaling yung tao mo, kung saan dapat siya belong. So ikaw yung mag-segregate sa kanila. Dapat alam mo yung skills nila, alam mo kung saan siya magaling, doon mo siya ilagay. Alam mo kung ito siya magaling, doon siya ilagay, para wala silang comparison, wala silang competition, wala silang pagalingan kasi iba yung skills nila. Ikaw mismo dapat alam mo kung saan sila magaling, para ikaw yung maglalagay sa kanila kung saan sila dapat. So yun, at the same time dapat lagi mo silang binibriefing, lagi mo silang pinag-uusap before start ng work or after pagkatapos ng work. Tsaka folks, wag mong papagalitan yung tao mo sa harap ng ibang tao or sa kapwa niya empleyado. Kung may nagawa man siya, so kausapin mo nang kayo lang dalawa para ipaintindi mo sa kanya yung mali na nagawa niya sa magandang pag-uusap. So maintindihan niyan folks. Hindi yung may dinadala kang galit sa bahay niyo, sa pagpasok mo, dadamay mo sila. So rin yan folks, maiirita rin yan. Number one, kumbaga pag makikita ka pa lang ganun lagi yung attitude mo, makikita ka pa lang, uy, ayan na, tirga naman yan, hirap kausapin yan, ganun. Kumbaga parang tayo as a new routine nila, tayo yung dapat nasunod, tayo yung magpakita sa kanila ng na kababaang loob. Dapat tayo yung mag-guide sa kanila, ano ba dapat gawin nila, sabihin natin kung ano bang dapat gawin nila para hindi sila lilito or hindi sila mawala sa dapat na gawain nila. So kagaya sa amin dati, nag-start ako ng waiter. So maraming hidwaan yan kapag nandun ka sa pagitan na marami kang department. Mayroong kitchen department, mayroong housekeeping department, mayroong banquete department, mayroong engineering department. So yan, pag ganyan yung sistema na may mga by department, so
sa department pa lang grupo-grupo na eh. So diyan magkakaroon ng division kapag may isang empleyado diyan na hindi kasundo yung isang department, yung buong department magagalit na sa kanya. Buong department, supervisor o manager, galit na sila doon. Ikikwento ngayon na may galit doon na empleyado. So ganun yung kwento niya, masama, pinasama niya yung manager. So ganun ang magiging tingin ng isang grupo sa isang manager. So kahit na yung iniisip lang ng manager o iniisip na yung kabutihan nila, kasi nami-misinterpret nila yung supervisor o manager man dyan, dapat ikaw yung dapat masunod, pero ipakita mo, pasunurin mo sila sa tamang paraan, hindi yung papasunurin mo sila ng boss ka talaga. So mali yun. So dapat kausapin mo, kasi ano rin yan i-treat mo rin sila sa manager din, ganun, i-treat mo rin sila as a supervisor din. Kasi Box, walang matigas na puso pagdating sa magandang pakiusap, Box. Kahit gaano pa kasama yung tao, kapag kinausap mo ng maayos, lalambot yan. So ako as naging work ko na before ako nag-start ng business, so mayroon akong mga nakaaway na empleyado dahil nga pag manager ka, Box, so dapat yung ipatupad mo kung ano yung rules and regulations ng company, yun yung ipapatupad mo. So hindi mo naman pwedeng ipatupad yun ng ano lang, ng base lang sa'yo. So dapat marami talagang magagalit sa'yo ng sasabihin, kumbaga diyan pa sasabihin nila na kala mo tagapagmana ng company, kala mo siya na yung may-ari. Yun yung sasabihin sa'yo ng mga tao mo. So pero hindi nila alam na nahihirapan ka, kasi nga hirap nilang i-handle. Gawa ng ayaw mo rin maging masama yung tingin nila sa'yo, ayaw mo rin sumama yung loob nila sa'yo, pero kailangan mo gawin yun kasi nga yun yung rules ng company, yun yung utos ng boss. So hindi ikaw yung nagpatupad nun, kumbaga ginagawa mo lang yung part ng trabaho mo. At the same time, dapat maintindihan nila yun, kasi nga yun yung hindi nila maintindihan, Box, na ginagawa mo yun part ng trabaho mo, kasi binabayaran ka para ipatupad kung ano yung sistema ng company. So ang dapat mong gawin dyan, maging equal ka lang, balance mo lang. So kung may gusto kang ipaliwanag na mahirapan ka sa lahat, isa-isahin mo sila, kausapin mo sila isa-isa, kasi nga, Box, mas maiintindihan ka nila kung isa mo silang kausapin bago mo sabihin yung mga gusto mo sabihin. Diyan mo sila maintindihan. Minsan may yung iba dyan magsasabi pa ng sama ng loob sa'yo, ng gusto nilang mangyari. Box, willing kang i-accept lahat ng sabihin nila, willing kang tanggapin yung pagkakamali mo na sabihin nila. Then the same time, sabihin mo kung may gusto kang i-correct sa akin, willing ako na i-correct mo ako, kasi hindi man akong perfect na tao, kahit na manager mo ako, supervisor o company. Willing ako i-correct mo ako, kasi nga gaya ng sabi ko, hindi tayo perfecto. So pasensya na kung gano'n lang, po pag-usapan mo, tao rin yan, makakaintindihan. So ipaintindi mo lang sa kanya na mali na yung ginagawa niya, at the same time maintindihan mo kung ang part na kung saan ka ba nagkamali sa pag-handle sa kanila. So yun lang, po, salamat. So ulitin ko lang, ba sa mga gusto mag-order nito, chili garlic, message lang kayo, po, sa account ni Princess Vales Pateño. So lagay ko lang yung account niya dyan sa comment section. So message lang kayo sa kanya. So salamat.